Hindi lahat ng himala bumababa mula sa langit. Minsan, nag-aalok sila ng coat sa gitna ng lamig. Gaya na lang ng nangyari kay Caprice. Bye mama, papa. Baka magkaiyakan pa po tayo dito eh. Padadalhan ko po kayo ng picture ko na nasa snow. Biro pa ni Caprice sa mga magulang. Sabi ko naman sa'yo anak eh. Ipagagadgad na lang kita ng maraming yelo eh. Biro din ni Mr. Montellano sa anak. Naku, wag mong intindihin itong ama mo. Basta mag-iingat ka sa Canada anak ha. Kapag hindi mo na kaya o may mambuli sa'yo doon, umuwi ka na lang dito. Wika naman ni Mrs. Montellano. Hay, ang beloved parents ko talaga. Huwag po kayong mag-alala. Magiging okay po ako doon. Kayo din po mag-iingat kayo palagi ha. I love you both. Niyakap niya ang mga ito. Sige na, umalis ka na baka maiwan ka pa ng eroplano. Maonsami pa yung mga pangarap mong White Christmas. Saad pa ni Mrs. Montellano sa anak. Sige po, bye! Habang papasok siya sa boarding area ay nakita niya pang nagpupunas ng luha ang mga magulang. Ito ang unang beses na malalayo ang mga ito kay Caprice. Ayaw pa nga ng mga ito nung una na magtrabaho siya sa ibang bansa. Pero dahil mahal siya ng mga to, sinusuportahan na lang ng mga magulang ang pangarap niya. Nang lumipad ang eroplano, ay excited na tinanaw niya ang tanawin sa labas ng bintana. Makalipas ang halos 14 hours na biyahe ay lumapag ang eroplanong sinasakyan niya sa Vancouver, Canada. Canada, here I come! Sigaw ni Caprice pagkababa niya sa taxi na sinasakyan. Natutup niya ang bibig ng merong ilang tao na tumingin sa kanya. Mabuti na lang at meron siyang pinsan na may maliit na bahay sa Grandview Woodland sa bandang northeastern section ng Vancouver, Canada. Doon siya titira habang nagtatrabaho sa restaurant na malapit lang din doon. OMG! Snow! Excited siyang tumakbo papunta sa park na madadaanan niya bago marating ang bahay ng pinsan. Dream come true! Thank you, Lord! Tumingin si Caprice sa paligid. Wala masyadong tao kaya malakas ang loob niyang humiga sa snow. Mabuti na lang at medyo makapal ang jacket na suot niya. Dumapa siya at isinubsob ang mukha sa snow. Pero agad siyang napabangon dahil sa lamig. Ang lamig! Nayakap niya ang sarili. Sobrang puti nga ng snow. Ano kayang lasa nito? Tumingin siya sa kaliwat kanan niya. Matikman nga. Dumampot siya ng snow at saka isinubo yun. Wala namang lasa. Natigilan siya. Sa di kalayuan kasi ay merong lalaking may hawak na gitara. At nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Kaya alam ng dalaga na nakita nito ang ginawa niya. Miss, bakit po isinubo yung snow? May aso pa namang umihi dyan kanina. Pilyo ang ngiting saad pa ng lalaki. Ano? Iho kadiri! Nandidiring pinunasan niya ang dila. Teka, Pinoy siya? Nakakahiya! Nagmamadaling dinampot niya ang maleta at saka tumakbo paalis sa lugar na yon. Pagdating ni Caprice sa bahay ng pinsan ay kinuwento niya dito ang nangyari. My God, nakakahiya ka, pinsan! Tumatawang komento ng pinsan niyang si Badette, na anak ng kapatid ng nanay niya. Ilang taon na ito sa Canada kaya may bahay na ito doon. Ito rin yung nagpapasok sa kanya sa papasukan niyang restaurant. Nakasimangot na tinignan niya ito. Oo na, wag mo nang uulit-ulitin. Kasi naman, sino ba yung may sabi sa'yo na kainin mo yung snow? First time ko nga kasing makakita ng snow, 'di ba? Kaya curious ako kung anong lasa. Malay ko ba naman na meron palang nakatingin sa akin ano? Ang gwapo pa naman niya, cousin. Ayon. Kadarating mo lang dito ha. Pero gwapo ba talaga? Natandaan mo ba yung mukha niya? Oo nga, gwapo. Pero sana hindi ko na siya makita kasi nakakahiya talaga. Well, malay mo naman, siya na pala yung forever mo. Itinaas baba pa ni Badette yung mga kilay sa kanya. Che, pera muna yung hahanapin ko, no? Support kita dyan. By the way, welcome to Canada, pinsan! Niyakap siya nito. Salamat, na-miss kita. Mabuti na lang single ka pa. Kung hindi, baka hindi mo ako patuloyin dito sa bahay mo. Biro pa ni Caprice sa pinsan. Grabe ka naman. Pero may point ka. Biro din ito sa kanya kaya nagtawanan silang dalawa. Pero wag kang mag-alala kasi hahatian naman kita sa gastusin eh. Wag mo nang isipin yun. Ikaw yata yung favorite cousin ko, no? Kasi ako lang naman yung pinsan mo sa mother's side. Binato niya ito ng throw pillow. Oo nga pala, sabay tawa nila ni Badette. Hindi mo ba ako papakainin? Nagugutom na kaya ako. Nakangusong hinimas-himas niya ang tiyan.
Sorry naman, nawala sa isip ko na baka gutom ka na. Tara sa kusina, may inihanda akong pagkain. Bukas ipapasyal kita bago tayo pumasok sa restaurant. Iginiya siya ng pinsan papunta sa kusina ng bahay. Salamat, cousin! Naglalambing na, kumapit siya sa braso nito. Kinabukasan nga ay ipinasyal si Caprice ng pinsang si Badette. Oh, wag kang kakain ng snow ha. Biro nito sa kanya habang naglalakad sila. Che, pero hindi ba pwedeng gawing halo-halo yung snow? Seryoso ba yung tanong mo o joke? Syempre joke lang. Eto naman hindi mag-gets yung humor ko. Reklamo niya sa pinsan. Joke pala yon ha. Halika, makinig tayo dun. May nagbabasking. Hinila siya nito papunta sa isang parte ng kalsada kung saan may lalaking tumutugtog ng gitara habang kumakanta. Wow, uso din pala yung busking dito. Buti hindi bawal. Manghang tanong ni Capri sa pinsan. Hindi naman bawal. Pero may rules at saka permit. I see. Ang galing niyang tumugtog. Ang ganda pa ng boses. Ilang beses ko na siyang napakinggan dito. At ang nasagap ko, yung perang nakukuha niya sa busking, dinodonate niya sa orphanage. Wow, ang bait naman niya ha. Ha? Nang mag-angat ng tingin ang lalaki na nagbabusking ay natigilan siya. Bakit pinsan? Anong nangyayari sa'yo? Shucks! Siya yung lalaking nakakita sa akin na kumain ng snow. What? Seryoso? Seryoso? Kaya umalis na tayo dito. Hinila niya si Badette paalis doon. Halos magkandara pa siya sa pagmamadali. Samantala, saglit na napahinto ang nagbabusking at kumakanta na si Heath Adams nang makita nito at mamukhaan si Caprice. Oh, baka tumigil ka bro? Tanong ng kaibigan nito na si Weston na nagigitara din. I saw her bro. Tugon nito sa kaibigan. Yung babaeng kumain ng snow? Yes bro. Kaya lang mukhang nagmamadali siyang umalis tung mamukhaan niya ako. Ikaw kasi, bakit mo naman kasi sinabi na may asong umihi sa snow? Ang cute niya kasi. Napapangiting saad pa nito. Oh, mukhang tinamaan ka kaagad bro ah. Mukhang ang tinamaan ako. Sambit ni Heath, tsaka muling nag-strum ng gitara at kumanta. Nang sumunod na araw, pagkatapos makausap ng manager ng restaurant, ay pinagsimula na ng trabaho si Caprice. Dahil likas na masayahin at magiliw sa mga tao, na-enjoy ng dalaga ang pagiging crew sa Adam's Kitchen, ang restaurant na pinagtatrabahuan nilang magpinsan. Kapag day off naman ng dalaga ay namamasyal siya. Madalas na mag-isa siya dahil hindi sila sabay ng day off ni Badette. Ingat ka sa pamamasyal pinsan ha, bilin sa kanya ni Badette. Naghahanda na ito sa pagpasok sa trabaho. Ano ka ba? Big girl na ako, no? As if naman maliligaw pa ako. At saka mababait naman yung mga tao dito. Anya habang tinatapos ang pagkain. Big girl? Saan banda? Inirapan niya ang pinsan. Ang hilig kasi nitong asarin siya. Lalo na ang height niya. Ikaw na yung matangkad. Sige na, alis na ako. Huwag mong kalimutang mag-coat at mag-gloves. Malamig masyado sa labas. Pahabol pa nabili nito. Okay, cousin. Ingat ka sa pagpasok mo. Bye. Teka, seryoso ka ba sa operation maghanap ng jowa before Christmas? Tinapos muna niya ang pag-inom ng tubig bago sagutin ang tanong ng pinsan. Of course, serious ako doon. Narealize ko kasi na ang boring naman kung mag-isa lang ako sa aking pangarap na White Christmas. Hello, nandito ako. Paano ka naging mag-isa? Nakapamewang at nakataas ang kilay na tanong sa kanya ng kanyang pinsan. Siyempre, iba kapag boyfriend mo yung kasama mo. Imagine, may ka-holding hands at saka kayakap ka during the White Christmas. Ang romantic, 'di ba? Animoy nangangarap ang sabi niya. Sabi ko na nga, iiwan mo rin ako. Umiiling na sabi ni Badette. Uy, grabe ka naman, pinsan. Hindi naman kita iiwan, ano? At saka suportado mo naman yung pangarap ko, 'di ba? Kaya nga nandito ako ngayon eh. Binibiro lang kita. Tutulungan pa nga kita na ipagdasal na sana makahanap ka ng forever bago magpasko, no? Thank you, cousin. Kaya love na love talaga kita eh. Tumayo siya para yakapin ng pinsan. Sige na, baka malate pa ako. Bye na. Bye, ingat. Tinapos na niya ang pagkain. Pagkaalis ni Badette ay naglinis na si Caprice ng bahay. Maya-maya lang ay handa na siya para mamasyal. Gaya ng bili ng pinsan niya, hindi niya kinalimutan na mag-coat, gloves at beanie. Hala, naiwan ko yung phone ko. Nagmamadali siyang bumalik sa kwarto nila ng pinsan. Nang lumabas siya ng bahay ay nawala sa isip niya na inilapag niya sa couch sa sala ang coat, beanie at gloves niya. Wow, ang ganda ng view mula dito. Manghang sambit niya habang pinagmamasta ng mga puno na nababalutan ng yelo. Sa commercial drive siya nagpunta ng araw na yon. Ang sarap naman ng cinnamon buns na to, bagay na iparis dito sa kape.
Ay, magsiselfie ako tapos isisend ko kina mama at papa. Habang hawak yung kinakain na buns ay ngumiti siya sa camera. Perfect! Pagkatapos uminom ng kape sa cafe na pinuntahan, ay naglalakad-lakad na siya sa may hilera ng mga tindahan at mga puno. Teka, bakit parang ang lamig naman yatang Ha? Natigilan si Caprice nang mapatingin sa suot na damit, sa mga kamay niya at kinaparin yung ulo niya. Hindi ko nasuot yung coat ko. Naiwan ko din sa bahay yung gloves at saka beanie ko, kaya naman pala nilalamig ako ng bongga. Natampal niya ang kanyang sariling noo. Ay, ano ka ba naman, Caprice? Paano ka makakapaggala niyan? Paano ka maghahanap ng forever nito? Baka manigas ka sa lamig bago ka makahanap ng jojowain. Kastigo niya sa sarili. Ha? Napamaang siya nang biglang may nagpatong sa balikat niya ng coat. Nang lingunin niya ang taong nasa likuran niya, ay natulala ang dalaga. Pakiramdam ni Caprice ay tumigil ang oras nang mamukhaan niya ang lalaking nakangiti sa kanya. Here. You can use my gloves and beanie also. May extra naman ako eh. Nakangiting offer sa kanya ni Heath, ang lalaking nakakita sa kanya nung tinikman niya ang snow. Ha? Hindi niya malaman kung ano yung sasabihin. Gusto mo ba na ako pa yung magsuot sa'yo nitong beanie at saka gloves? Pwede naman. By the way, I'm Heath Adams. Nakangiting sabi nito. Gusto sanang kiligin ng dalaga. Kaya lang ay umurong yung kilig niya nang maalala niya yung unang pagkikita nila. Kaya naman, salamat, pero diyan ka na. Hiyang-hiya na tumakbo siya paalis sa lugar na yon. Hey miss, sandali lang! Habol pa sa kanya ni Heath. Anong nangyari sa kanya? Napapangiting napakamot na lamang ito sa kanyang ulo. She's so cute. Samantala, halos hingalin si Caprice sa pagtakbo. Ay, napalaban sa pagtakbo yung maiiksi kong bias ha. Bakit naman kasi palagi ko na lang siya nakikita? Nakakahiya. Napaupo siya sa bench na nakita sa park. Nang mapatingin siya sa suot na coat ay napasinghap siya. Hala, hindi ko na ibalik sa kanya tong coat niya. Anong gagawin ko? Ayoko nang bumalik dun. Paano ko to ibabalik sa kanya? Mukhang mamahalin pa naman to. Bahala na nga. Bakit naman kasi sa ganong eksena pa kami unang nagkita? Namumroblemang umuwi siya sa bahay ng pinsan. Kinagabihan, pinagtawanan na naman siya ni Badette nang maikwento niya dito ang nangyari. Okay na sana eh. Ang sweet ng approach ni Mr. Busking. Kaya lang, ang embarrassing ng first meeting niyo. Tumatawang komento nito. Heath Adams daw yung pangalan niya. Mukhang half Canadian siya. Wow, alam mo na kung anong pangalan niya. Oo, nagpakilala siya eh. Pero hindi ko siya kayang harapin kaya tinakbuhan ko siya. Nabitbit ko pa yung coat niya. Baka mamaya isipin niya itinakbo ko yun. Namumroblemang isinubsob niya yung mukha niya sa unan. In fairness, mukhang mamahalin nga tong coat niya ha? At ang bango pa. Inamoy-amoy pa ni Badette. Baka naman maubos mo yung amoy niyan. Wow, ang damot ha. Pero teka, Adams yung apelido niya? Kaano-an niya kaya yung may-ari ng Adams Kitchen no? Napaisip din siya sa tanong ng pinsan niya. Marami naman sigurong Adams dito sa Canada no? Sa bagay. Pero paano mo ibabalik ang coat niya? Mukha namang palagi siyang nandun sa park na yun kaya baka makita ko ulit siya doon. Napatangu-tango naman si Badette. May possibility nga. Pero ang tanong, kaya mo na ba siyang harapin sa susunod? Well, let me see kung ano yung mangyayari. Alanganing tugon pa ni Caprice. Good luck. Malay mo siya na pala yung binigay ni God sa'yo para may makasama ka sa pangarap mong White Christmas. Isipin mo palagi kayong pinagtatagpo. Pagkatapos ng kahihiyang ginawa ko, I don't think so. Galimutan mo na kasi yun, okay? Baka hindi niya na rin naman naiisip yun. Pero sa tuwing nakikita ko yung mukha niya, naaalala ko yung ginawa ko. Hay nako, forget it, okay? Move on. Good night na nga, maaga pa tayo bukas. Okay, good night cousin. Pinilit ni Caprice na makatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kasing nagre-replay sa isip niya ang naging unang pagkikita nila ni Heath. Nang sumunod na araw, ay nagkasabay ng day off ang trabaho ni Caprice at Badette. Kaya naman nagplano ang dalawa na pumunta sa Vancouver Christmas Market sa Jackpool Plaza. Sumakay ang dalawa sa SkyTrain para makarating doon. Wow, ang ganda naman dito! At saka ang daming mabibili. Manghang iginala ni Caprice ang tingin sa paligid. Marami ding makakain, kaya ihanda mo yung tiyan mo. Sabi pa sa kanya ni Badette. Oo nga, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Mukhang masarap lahat. Tumingin na muna tayo ng mga mabibili tsaka kumain. Tama, magpagutom na muna tayo tsaka tayo lumafang, sang-ayon niya sa pinsan.
Habang naglilibot ang dalawa ay nagpaalam si Badette kay Caprice na may pupuntahan lang ito sandali. Dito ka lang babalik ako kaagad. Bilin pa sa kanya nito. Oo nga, hihintayin kita dito. Sige na, umalis ka na. Natatawang taboy niya sa kanyang pinsan. Okay. Pagkaalis ni Badette ay naglakad-lakad siya, malapit sa pinag-iwanan nito sa kanya. Ha? Siya ba yun? Nanlaki ang mga mata niya ng mamukhaan ng lalaking makakasalubong. Walang iba kundi si Heath. Run, Caprice! Run! Natatarantang niya sa sarili at saka nag-iba ng direksyon. Teka, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Sa pagkataranta ay napasakay na lang siya sa carousel. Marahas na napabuga siya ng hangin habang nakahawak sa handle ng carousel. Hi! Napapitlag ang dalaga nang marinig na may bumati sa kanya. Ay, takbo Caprice! Bulalas pa niya. Napanganga siya nang makita si Heath na nakasakay din sa carousel. Bakit ka tatakbo? Ako ba yung tinatakbuhan mo? Tila naaaliw na tanong nito kay Caprice. Hindi! Bakit naman kita tatakbuhan? Nauutal na balik na tanong nito. Talaga? Parang nung nakita mo kasi ako nun, bigla kang tumakbo eh. Hindi nga sabi! Nagmamadali siyang bumaba ng carousel. Kamuntik pa nga siyang matumba pero hindi niya yun alintana. Ang nasa isip niya kasi ay makalayo siya sa lalaki. Asar naman paano siya napunta dun? At saka, bakit nga ba ako tumatakbo? Napapaisip na tanong niya sa kanyang sarili. Kasi naman nahihiya ako sa kanya. Napapapadyak siya habang sapo ang magkabilang pisngi. Kanino ka ba nahihiya? Sa akin ba? Gulat na napalingon siya sa nagsalita. Sinusundan mo ba ako, ha? Yeah, I'm just curious why you're avoiding me. Hindi kita iniiwasan, okay? Diyan ka na nga. Nagmamadaling iniwan niya ito. Sa kakatakbo ay narating niya na ang Harbor Green Park. Ay, nakakapagod. Siguro naman, hindi niya na ako masusundan dito. Hinihingal na napahinto si Caprice. So, tinatakbuhan mo nga ako. I'm sorry, pero gusto kong malaman kung bakit. Hindi makapaniwala na nilingon niya si Heath. Seriously? Kasi naman pagpihit niya para sana takasan ang lalaki, ay hindi niya napansin ang puno. Ah! Napasigaw siya ng maalog ang puno at bumagsak sa kanya ang mga snow na nakakabit dito. Miss! Agad siyang sinaklolohan ng nag-aalalang si Heath. Are you okay? Bakit ka kasi takbo ng takbo? Tanong nito habang inaalis ang mga snow na halos tumabo na sa dalaga. Napakurap-kurap si Caprice habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Hey, ayos ka lang ba? Tanong nito matapos alisin sa kanya ang mga snow. Nagulat si Heath na bigla na lamang siyang umatungal na parang bata. Oh, bakit? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Tell me, miss. Natatarantang tanong pa nito. Nakakahiya! Anya habang umiiyak. Ha? Why? Anong nakakahiya? It's okay, miss. Hindi yun okay. Nakakahiya talaga Miss, tahan na okay. Baka isipin ng mga tao pinapaiyak kita Hindi nga nagkamali si Heath. Maya-maya pa ay may mangilan-ngilan na taong lumapit sa kanila. Hey, young man. What did you do to this girl? Tanong pa ng may kaedaran ng lalaki. Did you hurt her? Tanong pa ng ginang. Oh my! You harassed the cute girl! Segunda pa ng isang babae. Umiling na hinarap ni Heath ang mga ito. It's not what you think, okay? I didn't do anything to her. But she's crying and covered by snow. Did you attack the poor girl? Tura ng isang lalaki na animoy handa ng sugurin si Heath. No, I didn't do that. Bago pa makuyog ng mga tao ang lalaki, ay nagpupunas ng luha na mabilis na tumayo si Caprice. I'm sorry for the confusion but he didn't do anything bad to me. I'm crying because I'm embarrassed. Alanganing sabi niya sa mga tao. Are you telling the truth? Don't be scared. We're here to help you. Saad pa ng may edad na lalaki. Yes, he's not a bad person. Nahihiyang nilingon niya si Heath. Okay, there's a police officer nearby if you need help. Sabi pa ng matandang babae bago nagsialis sa mga to. Thank you. Yumukod sa mga to si Caprice. Nung silang dalawa na lang ang naroon ay nahihiyang humarap siya kay Heath. Pasensya na, ang OA ko. Kamunti ka patuloy mapahamak. Ayos lang, wala yun. Pero pwede ko bang malaman yung pangalan mo? At dahilan kung bakit mo ko tinatakbuhan? Nakangiting tanong nito. I'm Caprice. Nag-aalinlangan si Caprice kung sasabihin sa lalaki ang dahilan niya, pero sa huli ay sinabi niya na lang. Ano kasi,
Nahihiya ako sa'yo kasi nakita mo ko na kinain ko yung snow. Tapos ang sabi mo may asong umihi doon. Kaya mas nakakahiya yung ginawa ko. Hindi makatingin na pinaglaruan niya ang mga daliri habang sinasabi. Hindi naman napigilan ni Heath na matawa na ikinasimangot niya. Kita mo na, pinagtatawanan mo ko. I'm sorry. Natatawa lang ako kasi naniwala ka sa sinabi ko. Pero wala naman talagang asong umihi doon. Ano? Bulalas niya. Pasensya ka na. Nakitan lang kasi ako sa'yo kaya biniro kita. Nakitan ka sa akin dahil kinain ko yung snow? Oo. At saka, ang cute mo din kasi talaga. Napatingin sa ibang direksyon si Caprice para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Nakakainis ka naman. First time ko kasing makakita ng snow kaya na-curious ako kung may lasa ba. Nahihiyang pag-amin niya. Pasensya na. So, we're okay now, Caprice. Napakurap-kurap si Caprice nang banggitin ito ang pangalan niya. Okay, pasensya na rin. Kamuntik ka nang makuyog kanina. Para makabawi ako sa'yo, ilibre na lang kita ng kape. Ayos lang ba yun sa'yo? Sure, nasabi ko na sa'yo yung pangalan ko, right? Oo, at saka, yung coat mo pala, hindi ko pa naibalik sa'yo. Maybe next time. Sige. Ay hala, nakalimutan ko yung pinsan ko, baka hinahanap na ako noon. Pwede bang sa susunod na lang kita ilibre ng kape? Sure. Pero paano mo ako iko-contact? Can I have your number? I mean, you can have my number. Kumakamot sa batok na anito. Sige, let exchange number na lang. Nakangiting tugon ni Caprice. Bago maghiwalay ang dalawa, ay nagpalitan sila ng number. Nang makabalik si Caprice sa lugar na pinag-iwanan sa kanya ni Badette ay naroon na ito at alalang-alala sa kanya. Kaya naman hanggang sa makauwi sila ng bahay, sige yung kakatalak nito sa kanya. Ayun, kamunti ka pang sumamang magkape sa Heath na yun. Habang ako, hilong-talilong nakakahanap sa'yo. Hindi mo pa sinasagot yung tawag ko. Sorry na nga, nakasilent kasi yung phone ko at saka hindi ko naman sinasadyang umalis doon sa pinag-iwanan mo sa akin Dahil kasi sa kakaiwas ko sa kanya kaya nakarating ako sa park. Paliwanag pa ni Caprice. Pero nagpalitan na kayo ng number. Nakapamewang pa rin na tanong nito sa kanya. Oo. Nagulat siya nang biglang tumili ang pinsan at kinikilig na naupo ito sa tabi niya sa couch. Oh my, kinikilig ako. Dininig na ni Lord yung pinagdadasal natin na jowa mo before Christmas. Huy, anong sinasabi mo? Hindi ko naman jowa yun Di ko nga alam kung type niya ako Maniwala ka, pinsan. Siya na yung binigay ni Lord sa'yo. Pagkatapos ng mga kahihiyang inabot ko, unang nakita niya ako, kumakain ako ng snow. Pangalawa, tinakbuhan ko sa dala yung coat niya. Pangatlo, kamuntik na siyang magulpi kanina kasi akala ng mga tao may ginawa siya sa akin. Mahabang litanya ni Caprice. Bakit ka naman kasi umatungal kanina? Hiyang-hiya na kasi ako sa kanya. Kaya nga gusto kong bumawi. Ililibre ko siya ng kape. Kape lang. Ililibre ko siya sa Adam's Kitchen para matikman niya yung mga specialty ng restaurant na pinagtatrabahuan natin. Mabuti na lang may naitabi pa akong pera. Gusto mo pahiramin kita? Ay, napaka-supportive mo talaga, cousin. Kaya love na love kita Thank you. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pero huwag mo na akong pautangin. Kasya pa naman yung perang naitabi ko Alam ko naman na may pinagdalaanan ka rin ng ipon mo, Ikaw ang bahala. Basta magsabi ka lang sa akin, ha? Sige, salamat. At yun na nga, para makabawi kay Heath ay inaya niya ito na kumain sa pinapasukan niyang restaurant. Pagkatapos ng shift ng dalawa, ay nag-message ito sa binata na nagpunta na sa restaurant. Excited sa date mo? Nakangising tanong pa ni Badette sa kanya habang nagpapalit siya ng damit sa locker room nila. Uy, hindi At saka hindi naman yung date. Ililibre ko lang siya para makabawi. Talaga lang ha. Pero bakit naka-blush on saka naka-eyeshadow ka? Natural kaya yan. Sabay tawa niya dahil nabuko siya ng pinsan. Crush mo si Mr. Busking Wala akong sinabi. Nasus, kunwari ka pa. Buto naman ako sa kanya, Kahit hindi siya bilyonaryo, mukha naman siyang mabait at saka masipag. Oo nga, pero hindi ko siya crush, okay? Diyan ka na nga. Kinuha niya sa locker ang coat na isa sa uli sa binata. Good luck sa date! Pahabol na panunok sa ni Badette. Lumabas si Caprice ng locker room at hinintay si Heath sa table na ipinareserve niya. Ano ba? Bakit ako kinakabahan? Relax self. Anya sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay dumating na ang hinihintay niya. Nang pumasok sa restaurant ang binata ay naagaw nito ang atensyon ng mga taong kumakain doon ng oras na yun. Wow, para siyang celebrity. Kamuntik na siyang mapanganga ng matitigan ng itsura ni Heath. Para itong modelong naglalakad papalapit sa kanya, suot ang winter coat nito. Hey, baka pasukan niya ng langaw.
Nakangiting wika nito paglapit sa kanya. Ay, nahihiyang itinikom niya ang bibig. Hi, grabe naman yung entrance mo. Dinaig mo pa yung mga sikat. Nahihiya rin na napakamot ito sa ulo. Hindi naman, pasensya na. Pinaghintay ba kita? Hindi naman, tama lang yung dating mo. Maupo ka. Offer niya sa upuan. Salamat. Okay lang ba na umorder na ako ng advance? Gusto ko kasing ipatikim sa'yo yung specialty nitong restaurant na pinapasukan ko eh. Sure. Kahit ano naman kinakain ko eh. At saka for sure masarap yung sinasabi mong specialty. Nakangiting sang-ayon pa nito. Sige, ipapaserve ko na. Pero kung may gusto ka pang i-order, okay lang ha? Okay. Nang senyas ni Caprice ang katrabaho na nasa counter ay nagtaka siya nang makita na parang gulat ang ekspresyon ng mukha nito. Kinailangan niya patuloy itong lapitan. Hey Lexa, are you okay? Tanong niya dito. Can you tell the kitchen staff to serve my advanced order? Oh yeah, I will tell them. Sinundan niya ang tinitignan nito para kasing may kumakausap dito at natumbok niya ang mesa nila ni Heath. Pero nang tumingin siya doon ay sa ibang direksyon naman nakatingin ang lalaki. Are you talking to someone? Kunot noong tanong niya sa katrabaho. Mabilis naman itong umiling. No, I will inform them about your order. Nakangiting alanganin na anito. Okay, thank you. Nginitian niya ang Canadian na katrabaho at saka bumalik sa mesa nila ni Heath. Weird. Bulong ni Caprice habang umuupo. Ano yun? Tanong sa kanya nito. Wala. Gusto mo ba ng maiinom habang naghihintay tayo sa pagkain natin? Okay na ako dito sa tubig. Sige, mabuti matatas kang magtagalog. Dito ka ba pinanganak sa Canada? Tanong niya dahil lamang na lamang kasi ang pagiging mukhang foreigner nito. Yeah, but my Filipino mom used to talk to us in Tagalog at home. Kaya lumaki kami ng mga kapatid ko na marunong magtagalog. Tugon nito habang tumitipas sa cellphone nito. I see. Importante ka bang gagawin ngayon? Tanong ulit ni Caprice nang makita na abala ang lalaki sa cellphone nito. Ha? Hindi naman. Pasensya ka na. May kinailangan lang akong i-message. Ayos lang. Nag-worry lang ako na baka wrong timing yung pag-invite ko sa'yo. Ay, ano yung pagkain natin? Excited na napapalakpak pa siya nang makita na palapit na ang magsiserve ng pagkain sa mesa nila. Thank you, sabi niya sa katrabaho matapos itong iserve ang order nila. Wow, mukhang masarap, komento ni Heath. Pero napansin ni Caprice na parang may something off sa binata. Natutop niya ang bibig nang mapasigaw siya. Natabig kasi nang nagsiserve ng pagkain nila ang baso at nabasag yun. I'm sorry sir, please deduct the amount of the glass from my salary. Nakayukong sabi ng waiter na si Gareth. Hey Gareth, what are you saying? Naguguluhang tanong niya sa katrabaho. You don't know. He's our boss. What? Bulalas niya. He owned this restaurant. I'm sorry again, sir. Baling nito kay Heath na napahilamos ng kamay sa mukha nito. It's okay, Gareth. You can leave us. Alanganin ng ngiting utos nito sa tauhan. Ikaw yung boss namin? Shock na tanong pa ni Caprice. You don't know? Gulat ding tanong ni Gareth. Oh, I'm so sorry, sir. Hingi ni tinong paumanhin sa boss tsaka nagmamadaling umalis. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Baling niya kay Heath. Hey, wag kang magagalit please. I'm about to tell you. Humahanap lang ako ng timing. Psst. Excited pa naman akong ipatikim sa'yo to tapos ikaw naman pala yung may-ari nitong restaurant. Baka nga ikaw pa yung nakaisip nito eh. Sorry, kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Kumain na tayo at dahil nandito tayo sa restaurant ko, ako na magbabayad ng kakainin natin dito. Tapos, ilibre mo lang ako ng kape sa ibang lugar. Ayos na ba yun sa'yo? Ano pa nga ba? Inirapan niya ito. Kumain na tayo, sir. Sarcastic ang tonong sabi niya sa huli. Oh, don't call me that. Hindi ka naman naka-duty sa trabaho mo ngayon, diba? So, hindi mo ako boss ngayon. Okay, hindi kita itatratong boss ko ngayon. Kain na. Thanks, Caprice. Binigyan siya nito ng nakakatunaw ng ngiti. Kahit naiilang ay pinilit ng dalaga na kumain. Paano ba naman kasi? Nakikita niyo yung mga katrabahong nakasilip mula sa kitchen ng restaurant at mukhang kinikilig pa ang mga to. Pagkatapos nilang kumain ng kebab sa Adam's Kitchen, ay nagpunta sila sa isang coffee shop doon para magkape. Masarap daw yung kape at pastry dito. Nakapunta ka na rin siguro dito, no? Ang totoo, hindi ako mahilig magpunta sa coffee shop kasi may kape na rin naman sa Adam's Kitchen eh. Oo nga naman. Love your own. Order na tayo. Sagot ko naman. Napangiti si Het sa sinabi niya. Sige na nga. Habang nag-order sila, hindi maiwasan ni Caprice na mapatitig sa binata. Baka matunaw ako niyan. Sambit pa nito kahit sa menu ito nakatingin. Namula siya nang ma-realize niya na nahuli siya nitong nakatitig dito.
Hindi naman ako sa'yo nakatingin eh. Sa menu kaya? Kaila niya sabay iwas ng tingin. Nakakahiya ka talaga, Caprice. Sermon niya sa sarili sa kanyang isipan. Narinig niya itong tumawa pero pinigilan niya ang sarili na lingunin ito. Nang maka-order ay humanap na sila ng magandang pwesto. Oo nga pala, baka makalimutan ko tong coat mo. Inabot niya dito ang paper bag. Salamat ha. Baka nanigas na ako sa lamig kung hindi mo ko pinahiram niyan. You're welcome. Papahiramin nga rin sana kita ng beanie at saka gloves eh. Kaya lang tumakbo ka naman. Natawa si Caprice nang maalala ang araw na yun. Nakakahiya talaga kasi. Ikaw kasi pinagtripan mo ko eh. Pero nakakahiya pa rin na tinikman ko yung snow. Sorry, ang cute mo kasi. Nakitan din ako sa ginawa mong pagkain ng snow. Kung pwede sigurong gawing halo-halo yung snow, ginawa mo na ano. Oo imagine. Ang dami kong halo-halong magagawa. Nagtawanan silang dalawa ni Heath. Nang may biglang maalala ang dalaga. Oo nga pala, bakit ka nagbabusking? May sarili ka naman palang restaurant. Curious na tanong niya dito. Nung una, hilig ko lang kasi talaga na maggitara sa park. Nagulat ako nung biglang may maglagay ng pera sa harapan ko. Kaya naisip ko na pwede palang pagkakitaan yung pagtugtog at pagkanta. Kaya kumuha ako ng permit. Tapos, ibinibigay namin sa mga orphanage yung kinikita namin ng kaibigan kong si Weston. Mahabang kwento pa ni Heath. Wow, akalain mo yan? Napagkamalan ka lang tapos dahil doon nagkaroon ka na ng pagkakataon na kumita at makatulong. Manghang react niya. Oo nga eh. Well talaga siguro ni Lord yun. Sandali, kukunin ko lang yung order natin. Paalam pa nito. Sige. Lord, siya na po ba yung sagot niyo sa panalangin ko? Nakapangalong babang sambit ni Caprice habang nakatingin kay Heath na nasa counter. Nang biglang lumingon si Heath ay mabilis siyang tumingin sa ibang direksyon. Habang nagkakape at kumakain ng pasta ay marami pang napag-usapan ang dalawa. Naglakad-lakad din sila pagkatapos nilang magkape. Ibig sabihin, pangarap mo lang na makaranas ng White Christmas. Kaya ka nagtrabaho dito sa Canada. Tanong nito sa kanya. Nakakahiya mang aminin pero oo. Siyempre, kasama na rin dun yung makapagtrabaho dito sa Canada. At saka ano? Wala na. Yun lang, maranasan yung White Christmas at magkatrabaho dito sa Canada. Mabuti na lang tinulungan ako ni Badette na makapasok sa restaurant mo. Oo nga pala, hindi ba kayo magkakilala ng pinsan ko? Nagtatakang tanong pa ni Caprice. Dahil hindi namukaan ng pinsan niya si Heath nung makita nila ito sa park. Hindi. Hindi pa ako nakikita ng mga empleyado na 2 years pa lang sa restaurant. Bakit? Kapatid ko na kasi yung nagmamanage ng restaurant mula nung magbusking kami ni Weston eh. Binabalitaan na lang ako ni Ate Heather ng mga nangyayari sa resto. Paliwanag pa nito. Napatangu-tangu naman ng dalaga. I see. So, sina Lexa at saka si Gareth yung matagal na sa Adam's Kitchen? Yeah. Kabilang sila sa mga nauna ng empleyado. Hala. Napahinto sa paglalakad at natutop ni Caprice ang bibig. Bakit? Kunot noong tanong pa ni Heath. Boss pala kita. Ngayon mo lang na-realized. Nakakainis ka. Bakit hindi mo sa akin sinabi nung sinabi ko sa'yo na sa Adam's Kitchen ako nagtatrabaho? Baka kasi kapag sinabi ko sa'yo, hindi mo na ituloy yung date natin. Date? Wala naman akong sinabi na date to ah. Ang sabi ko lang ililibre kita para makabawi ako sa'yo. Nahigit niya ang paghinga nang biglang ilapit ni Heath sa kanya ang mukha nito. Paano kung hilingin ko sa'yo na mag-date tayo para makabawi ka sa akin? Joke ba yan? Matiim na tinitigan siya nito. No, I'm serious. Pwedeng pag-isipan? Nambibigla ka eh. Nakahinga siya ng maluwag nang lumayo na ito sa kanya. Sige, bibigyan kita ng 5 araw? Hindi, 5 minuto. Holo, ang tagal nun ah, nahiya ka pa. Hindi mo na ginawang 5 segundo. Natatawang sabi pa niya. Good idea. Simulan ko na bang magbilang? Loko, tatanggalin mo ba ako sa trabaho kapag hindi ako pumayag? Siyempre hindi. Anong akala mo sa akin na mimilit? Pero pwede rin. Binigyan mo ako ng ideya. Ouch! Daing pa nito. Nahampas niya kasi ito sa braso. Kainis ka. Binibiro lang kita. Pero seryoso na. I want to know you better, Caprice. Nagkatitigan ang dalawa nang biglang, napasigaw siya nang may tumawang snowball sa kanila ni Heath. I'm sorry. Hinging paumanhin sa kanila ng mga batang nagbabatuhan ng snowball. It's okay, but be careful please. Saad pa ni Heath. Yes sir.
Saad ng binatilyo tsaka ito tumakbo pabalik sa mga kasama. Halika na, baka malaking snowball na yung sumunod na tumama sa atin. Aya pa sa kanya nito. Oo nga, halika na, mahirap na. Pumapatol pa naman ako sa bata. Pero joke lang. Nagkatawanan ang dalawa. Pero ako seryoso, kaya sana pag-isipan mo. Sige na nga. Napanganga si Heath sa sinabi niya. Payag ka nang mag-date tayo? Nahihiyang tumango naman si Caprice. Oo. Talaga? Oo nga. Kaya lang boss pa rin kita. So what? Nakita mo naman kanina, diba? Boto sila sa'yo. Nag-init ang pisngi niya sa sinabi nito. Wala naman silang sinabi, no? Believe me. Gusto ka nila for me. Pustahan tayo. Kahit kumain pa ako ng snow. Kainis ka. Natulala siya nang tumawa ito ng malakas. Tuwang-tuwa. Ang cute mo kasi. Wala nang bawian Payag ka nang mag-date tayo. Inirapan niya ito. Oo na nga. Uuwi na ako. Baka sabihin ni Badet sa mga magulang ko na nakipagtanan na ako. Pwede ba yun? Kasi itatanan na kita ngayon. Che, pag-iisipan ko pa nga kung sasagutin kita Well, I will do everything para sagutin mo ako. Unang kita ko pa lang kasi sa'yo. Gusto na kita Napamaang na naman siya sa sinabi ni Heath. Halika na, ihahatid na kita. Nauna na itong maglakad sa kanya. Kaya nangingiti na sumunod siya dito. At hinatid nga siya ni Heath. Kaya naman nakatikim siya ng panunukso sa pinsan. Nasundan pa ng nasundan ang date nila ni Caprice at Heath. May date ulit kayo ni boss? I mean, ni Heath? Tanong pa ni Badet kay Caprice. Oo, sorry Sa susunod na day off ko na lang tayo magdi-date. Tugon niya sa pinsan habang nagsusuklay ng buhok sa harapan ng salamin. Ay sus, ayos lang. I'm happy for you. Pero kailan mo ba siya balak sagutin? Hindi ko pa alam. Ayoko namang masyadong magmadali. Kasi nasa getting to know each other stage pa lang naman kaming dalawa. Pero alam mo, napakalalim niyang tao. Napangiti siya habang sinasabi yon sa pinsan niya. Well, mukha nga. Napapatangong sang-ayon pa ni Badet. Imagine, ang bata niya pa pero nagtagumpay na siya sa business niya. Tapos ngayon, nagbabasking siya. Hindi lang dahil sa passion niya sa music, kundi para makatulong sa mga nangangailangan. Hindi naman halatang in love ka na sa kanya, ha? Masyado pang maaga para masabi kong oo. 1 buwan pa lang kaming magkakilala, no? Wala naman yan sa tagal, kundi sa nararamdaman nyo yan para sa isa't isa. Isa pa, nakakasiguro naman tayo na mabuti siyang tao Teka nga, bakit todo build up ka naman sa kanya? Mukhang nasuhulan ka. Pinangakuan ka ba niya na ma-regular sa trabaho? Sira, binato siya ni Badet ng unan. Pero binigyan mo ko ng ideya. Natawa siya sa sinabi nito. Baliw ka talaga. Sige na, aalis na ako. Okay, ingat kayo. Pasalubong ha. Sige, uuwian kita ng snow. Che! Tinawanan niya ang pinsan. Nang araw na yon ay inaya siya ni Heath na sumama sa pagbabasking nito sa park. Hindi ka sasamahan ni Weston ngayon? Tanong niya sa binata nang hindi makita ang kasama nitong kaibigan. Wala siya ngayon kasi may date siya. At saka sinabi ko rin na wag na muna siyang sumama kasi kasama kita. Ano naman kung kasama mo ko? Para masolo kita. Sabay kindat nito na kinapula ng mukha niya. Che, inirapan niya ito pero deep inside ay gusto niyang tumili sa kilig. Tutugtog na ako. May request ka ba na kanta? Nag-isip siya ng ira-request na kanta sa binata. Alam ko na. Santa Tell Me. Napatitig pa siya sa hangin. Sure. Nagumpisa ng mag-strum sa gitara si Heath. At nang mag-umpisa na itong sabayan ng pagkanta ang pagtugtog ng gitara, ay napatitig na lang si Caprice sa binata. Maya-maya pa ay marami nang lumapit para makinig at maglagay ng pera sa case ng gitara ng binata na nakalatag sa harapan nito. Pero wala sa mga ito ang atensyon niya, kundi kay Heath lamang. At nang kantahin ito ang linyang, True love that he thinks of, so next Christmas, I'm not all alone girl, nakatingin ito sa kanya. Pakiramdam ni Caprice ay mag-hyperventilate siya sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Lord, siya na po ba yung pinagdarasal ko sa inyo? Tanong niya pa sa isipan. Natauhan lang siya mula sa pagkatulala sa binata nang magpalakpakan ang mga tao sa paligid. Thank you guys. Nakangiting nagpasalamat si Heath sa mga tao. How is that? Baling nito sa kanya. Ha? Nagulat pa siya kaya yun lang yung nasabi niya. Natawa naman ito sa kanya. Ang sabi ko, nagustuhan mo ba? Ang hirap ng kantang ni-request mo Sorry na, pero ang galing mo kasi na kaya mong abutin yung mga matataas na notes. Naka-thumbs up pa na puri niya dito. Pwede ba tayong mag-duet?
Ha? Nakakahiya. Hindi naman maganda yung boses ko gaya ng sayo. Sige na. Kahit sintonado ka pa, hindi ka pagtatawanan dito. Promise. Itinaas pa nito ang isang kamay. Ikaw paano yung ibang tao dito sa park? They won't mind. Don't worry. Pero feeling ko naman hindi ka sintonado. Sige na, duet na tayo. Isa lang. Okay, anong kanta? How about Let the Love Begin? Alam mo ba yung kanta na yon? Oo. Kantahin natin? Sige, pero kinakabahan ako eh. Don't be. I'm here. Hinawakan nito ang nanginginig niyang mga kamay. Huminga siya ng malalim at nginitian ito. Okay. Ako yung magsisimula. Sige. Sinimula na ng dalawa ang kantang Let the Love Begin. Pakiramdam ni Caprice ay bagay sa kanilang dalawa ang kanta. At nang matapos nilang kumanta ay nagkatitigan sina Caprice at Heath. Nang magpalakpakan ang mga tao ay tsaka lang sila natauhan. See? Nagustuhan nila. Nakakahiya. Itinakip niya ang mga kamay sa mukha niya. Inalis nito ang kamay niya na nakatakip sa mukha niya. Huwag kang mahiya. Ang ganda kaya ng boses mo. Kasing cute mo. Bolero. Hindi yun bola. Kahit itanong mo pa sa kanila. Sige na nga, naniniwala na ako. Nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos nilang magbusking, ay binilang nila ang mga perang binigay ng mga tao. Wow, ang daming nagbigay. Manghang komento ni Caprice pagkatapos nilang bilangin ang pera. Oo nga eh. Maraming undocumented immigrant ang makikinabang. Napatingin siya dito. Kailan mo naisipang tumulong sa mga nangangailangan? Curious na tanong niya dito. I grew up seeing my parents helping other people. Kaya nang lumaki ako, nakasanayan ko na rin na tumulong. I see. Ang galing mo naman. Well, masarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Kesa ibili ng luho at mga bagay na hindi ko naman kailangan, tulad ng mga sports car and such. Sabay kibit balikat nito. I admire you for that. Napapangiting sabi ni Caprice. Really? Hindi dahil sa gwapo ako? Sabay pogi sign nito. Conceited. Pero totoo naman. Pasalamat ka pogi at saka mabait ka. Ikaw din. Mabait at saka maganda. Kaya bagay tayo. Napasinghapsa sa sinabi nito. Bumabanat ka na ngayon ha? Napakamot si Heath sa ulo nito. Corny ba? Hindi naman. Ayos lang. Tara. Ililibre kita ng kape at saka pizza bago kita ihatid. Baka awayin pa ako ni Badet kapag hindi kita inuwi ka agad eh. Wow! Pizza ba yung talent fee ko? Gusto ko yan. I like it. Ang babaw ng kaligayahan mo. Pagkain lang, masaya ka na. Parang sinabi mo na ang takaw ko but I will take that as a compliment. Nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos kumain ng pizza at magkape, ay inihatid na siya ni Heath sa bahay ng pinsan niyang si Badet. Bago matulog ng gabing yon ay napag-usapan ni Caprice at Badet ang panliligaw ni Heath sa kanya. Kailan mo siya balak sagutin? Tanong pa ni Badet. 12 days before Christmas? Nakahiga na sila bago matulog kaya napabangon ang pinsan niya sa sinabi nito. Seryoso? Oo nga, para sa Pasko, may jowa na ako. Bala ko siyang sagutin kapag nagpunta kami sa Christmas market. Kinikilig ako. Halos maalog yung utak niya nang alugin siya nito. Aray, mapanakit ha. Sorry naman, pinsan. Excited lang ako para sa'yo. Basta wag kang maingay Baka ichika mo sa mga kasama natin sa restaurant. Hindi no. Muling nahiga sa tabi niya si Badet at niyakap siya. I'm happy for you. Salamat cousin. Ang babaw ng pangarap ko no. Maranasan yung White Christmas at magka-jowa bago magpasko. Hindi wag mong sasabihin yan. Kanya-kanya tayo ng pangarap. Mukha lang mababaw pero yan yung makakapagpasaya sa'yo kaya go for it. Niyakap niya ng mahigpit si Badet. Thank you palagi sa suporta. Ikaw ba? Ayaw mo bang magka-boyfriend? Hindi ko pa nakikita yung sarili ko na may love life eh. Sa ngayon kontento na ako na nakakapagpadala ako sa parents ko sa Pinas. Tapos, nag-e-enjoy ako sa trabaho. Nakakapagpamasyal din ako minsan. Sa bagay. Kapag naman dumating na yung tinadhana sa'yo ni Lord, hindi ka na hindi Well, hindi ko naman tatanggihan. Pero tsaka na yun. Sa ngayon magiging masaya na muna ako para sa'yo. Thank you Tulog na nga tayo. Good night, Badet. Good night, Caprice. Ako na ang magsasabi. Dream of Heath. Natawa na lang siya sa hirit ng pinsan niya. At eksaktong ang 12 days before Christmas, ay plinano na ng dalaga na sagutin si Heath. Nagpunta sila sa Christmas market ng araw na yon. Ang sarap ng mga kinain natin. Busog na busog ako.
Sabay himas sa tiyan na sabi ni Caprice. Halos lahat kasi ng madadaanan nilang stall na pagkain ay sinusubukan nila. Mukha ngang nabusog ka. Wait, nakalimutan mo to kanina. Napakurap-kurap siya nang isuot nito sa kanya ang scarf. Salamat. You're welcome. Naalala ko nung una tayong nakita dito. Tinakbuhan mo ako. Nakangising saad pa ni Heath. Kainis ka. Pinaalala mo pa yun. Nakakahiya kaya. Naiyak na lang ako sa kahihiyan ng araw na yun. Ang cute mo nga eh. Che, pinagtatawanan mo ko. Oo nga pala, gusto ko magpicture dun sa giant Christmas tree. Hindi ko kasi nagawa nung nagpunta kami dito ni Badet eh. Sure, let's go. Inilahad nito sa kanya ang kamay. Tara, let's go. Grabe ang lamig kahit ang kapal na ng suot natin. Anya habang naglalakad sila. Gusto mo ba ng body heat? Che, chancing ka pa ha. Biro lang naman, kung makakalusot lang. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Ngunit imbis na sa walk through Christmas tree, ay sa Lover's Lane Light Tunnel dinala ni Caprice si Heath. Ha? Akala ko ba sa Christmas tree mo gusto magpa-picture? Nagtatakang tanong nito. Nagbago na yung isip ko eh. Dito na lang tayo magpicture. Sigurado ka? Teka, bakit nandito tayo sa tapat ng mistletoe? Naguguluhang tanong ulit ng binata. Sa tunnel kasi na yun na napapalibutan ng pailaw ay may mga nakasabit na mistletoe para sa mga magkakasintahan. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Alanganin ang ngiting sagot pa ni Caprice. Bigla kasi siyang kinabahan. Anong sasabihin mo? Huwag mong sabihin na, oo, sinasagot na kita. Mabilis na saad niya. Sa una ay napamaang si Heath. Pero nang makabawi ito, ay siya naman yung nagulat. Bigla na lang kasi siya nitong hinalikan. Nang smack lang sa labi niya. Oh, I'm sorry. Sobrang saya ko lang kasi kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. Apologetic na saad pa nito. Okay lang, pasalamat ka na sa ilalim tayo ng mistletoe. Well, valid naman pala yung paghalik ko sa'yo. Pero sigurado ka ba? Tayo na? Natawa siya sa tanong nito. Para kasing ayaw nitong maniwala na sila na. Oo nga, tayo na. Oh, Caprice. Niyakap siya nito. Thank you. I promise I won't waste this chance you gave me. Patunayan mo, no? Of course, I will. You made me so happy. Wait, bumili ako ng padlock. Ilagay natin sa love lock. Excited na aya sa kanya ni Heath. Sige, let's lock our love here in Vancouver. Lalong nagningning ang simpleng ganda ni Caprice dahil sa nag-reflect sa dalaga kung gaano siya kasaya. Tama, halika. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Kaya magka-holding hands na pumunta sa bilihan ng heart-shaped lock ang magkasintahan na ngayong sina Heath at Caprice. Karugtong kasi ng Lover's Lane ang Lover Lock installation. Pagkatapos ay nag-celebrate siya sa pag-inom ng hot chocolate at sikat na pastry sa Christmas market. Umuwing masaya si Caprice ng gabing yun, ngunit hindi inaasahan ng dalaga ang masamang balita na bubungad sa kanya kinabukasan. Good morning! Masayang bati ni Caprice sa mga kasama sa trabaho. Wow, you look so happy and blooming today. Pansin pa sa kanya ni Lexa. Let me guess, you and Sir Heath are already a couple. Hula naman ni Gareth. Nakangiting tumango naman ang dalaga, kaya impit na napatili ang mga babaeng katrabaho. Congratulations! Bati sa kanya ng mga to. Thank you. By the way, where is Badet? Hanap niya sa pinsan dahil nauna itong pumasok sa kanya. She's in the manager's office. Tugon ni Lexa. Oh, okay. I will just... Hindi pa niya tapos ang sasabihin nang biglang dumating si Badet. Caprice, pinapatawag ka ni manager. Wika pa nito. Bakit daw? Biglang binundol ng kaba ang dalaga nang makita ang ekspresyon ng mukha ng pinsan. Bakas kasi ang pag-aalala nito. She checked your papers kasi hindi niya raw natignan noon kasi nga tiwala siya kasi pinsan kita. Pero ngayon niya lang nakita na tourist visa pala yung visa mo. Ha? Paano nangyari yun? Ang sabi sa akin nung nag-asikaso ng papers ko, working visa yung ibibigay niya sa akin. Dahil sa excitement, hindi ko na rin na-check. Ginagap ni Badet yung mga kamay niya. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin to ng paraan. Magpunta ka muna sa office ni manager, kakausapin ka niya. Sige. Ang kaninang kasiyahang nararamdaman ng dalaga ay napalitan ng takot sa pwedeng mangyari sa kanya. Posible kasi na mapadeport kung hindi akma yung visa niya sa purpose ng pagstay niya sa Canada. We have to do something about it. Wika ng manager ng Adam's Kitchen na si Miss Saida. Isa itong fail Canadian. What can we do about it, ma'am? I swear, I don't have any idea that the agent arranged a tourist visa for me instead of a working visa.
Apologetic na sabi ni Caprice. Don't worry, I believe you. Sasabihin ko kay Sir Heath yung tungkol dito dahil siya yung magde-decide kung ano yung gagawin. Nakangiting saad pa ni Miss Ida. Nakakahiya po, binigyan ko pa po tuloy siya ng problema ngayon. It's okay. A problem like this is normal. And I'm sure he will do everything to help you. You can go back to your work for now. Okay, Miss Ida, thank you. Nginitian niya ito, tsaka siya lumabas ng opisina nito. Sinubukan ni Caprice na mag-focus sa trabaho ng araw na yon. Ngunit nang mag-video call ang mga magulang niya, ay hindi na niya napigilan pa na mag-breakdown. Anak, kung kailangan mo nang umuwi na muna, umuwi ka na muna dito. Sabi ni Mrs. Montiliano sa anak. Ayos lang po ako, ma. Hintayin ko po muna yung magiging desisyon ng boss namin. Ngumiti siya sa mga magulang pagkatapos magpunas ng luha. Mukhang ayaw mo nang iwan yung boss mo na yan, ha? Kunwari ay pagalit na sabi ni Mr. Montiliano. Siyempre po, Papa. Nagsisimula pa lang yung relasyon namin, LDR agad. So, yun yung iniiyak mo. Namewang si Mrs. Montiliano. Hindi lang naman po yun. Ang sakit po kayang maloko. Tapos nanganganib patuloy na hindi matuloy yung pangarap kong White Christmas. Huwag kang mag-alala. Kami ng mama mo yung bahalang humanting sa manulokong agency na yon. Sapat naman yung perang binayad mo sa kanila. Bakit hindi nila inayos yung trabaho nila? Saad pa ni Mr. Montiliano. Baka po nagkamali lang din po sila, Papa. Hindi pa po sila nagre-respond sa message ko. Kaya hinihintay ko po yung paliwanag nila. Hay, pasalamat sila at mabait ka. Kung hindi ay sinugod na namin sila kasama ng mga pulis. Natawang saad ng nanay niya. Ang puso mo, Mama. Basta po wag kayong mag-alala. Hindi naman po ako pababayaan ni Badet dito eh. Miss ko rin po siguro kayo kaya po ako naiyak. Miss ka na rin namin, anak. Pero si Badet lang ba? Natigilan siya sa tanong ng magulang. Oo na po, si Heath din po. Siguradong hindi niya po ako pababayaan. O siya, mag-iingat ka dyan, ha? Balitaan mo kami agad. Matutulog na kami. Sige po, Mama, Papa. Good night po sa inyo dyan. I love you both. Saad niya sa mga magulang. Good night, anak. We love you too. Saad ni Mr. Montiliano. Pagkapindot ni Caprice ng end button sa call niya ay napahinga siya ng malalim. Tama, naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Makapaglinis na nga lang na muna ng bahay. Kinagabihan ay naging bisita nila sa bahay si Heath. Pero hindi ito nag-iisa. Halika nga dito. Hinila niya sa kusina ang nobyo. Uy, mamaya mo na ako suluhin kapag nakauwi na sila mommy at daddy. Biro pa nito sa kanya. Che, masulo ka dyan. Bakit naman hindi mo sinabi na kasama mo yung parents mo? Mabuti na lang nakapaglinis ako ng bahay kanina. Pasensya na. Nung sinabi ko kasi sa kanila yung problema mo sa visa, nagpumilit silang sumama. Gusto ka raw nilang i-cheer up. Kaya ayan, nagdala sila ng mga pagkain. Naipakilala na kasi siya nito sa pamilya nito at gustong-gusto siya ng parents at mga kapatid ni Heath. Nang sumilip sila sa dining ay masayang nakikipagkwentuhan si Badet sa mga magulang ni Heath. Bumalik na tayo dun. Baka isipin nila may ginagawa tayo dito. Nakangising biro pa nito. Tumigil ka nga. Halika na. Halika na? Ikaw ah. Heath ha. Let's go. Tinawanan siya nito habang pabalik sila sa mesa. Ang tagal niyong dalawa. Anong pinag-usapan niyo? Tanong sa dalawa ni Badeth. Secret. Saad pa ni Heath. Secret pa kayo ha. May naisip ng solusyon sina tita-tito sa problema ni Caprice. Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ni Badeth. Ano po yun? Halos magkasabay na tanong ni Caprice at Heath. Well, suggestion lang naman to, no? Panimula ni Mrs. Adams. What if ang gawin nyo ay spousal visa? Spousal visa po? What do you mean po, tita? Kunot noong tanong pa ni Caprice. It means that you have to get married. Ngiti-ngiti na tugon ni Mr. Adams. Napanganga siya sa narinig sabay tingin kay Heath. Well, that's possible. Mabilis lang yun. After a month, may visa ka na. We have to prove to the immigration lang na seryoso tayo sa pagpapakasal. At hindi lang dahil sa visa. Paliwanag pa ng binata. Hindi naman siya makapaniwalang napabaling sa pinsan. Good idea, right? Problem solved. Nag-thumbs up pa si Badeth. Pero ano po kasi, parang ang bilis naman masyado kung magpapakasal kami agad ni Heath. Bago pa lang po kaming magnobyo. Well, iha, wala naman yan sa tagal ng relasyon. Pwede nyo pang mas kilalanin yung isa't isa habang nagsasama kayo. And I assure you na mabuting tao yung anak namin.
Nakangiting hinawakan ni Mrs. Adams ang kamay niya. Yeah, and besides, you can tell us if ever he did something wrong to you. We are going to discipline him. Biro pa ni Mr. Adams. Dad, I'm a good man. I inherit that from you, remember? Inakbayan pa nito ang ama. Well, what can I say? My son is a good man, Caprice. Think about it. Saad nito na kinatawa nilang lahat. Ang bilis sumang-ayon ni Tito komento ni Badette. Ayan pinsan, pag-isipan mo. Okay, pag-iisipan ko po. Kumain na po tayo. Aya niya sa mga to para maiba na yung usapan. Bigla kasi siyang na-pressure. Alright, let's eat. Pinaghila siya ni Heath ng upuan. Nakatayo pa kasi silang dalawa. Thank you. Ninitian niya ang nobyo na tumabi naman sa kanya. Habang kumakain ay nagkukwentuhan sila. Pagkaalis ni na Heath at mga magulang nito, naiwan doon si Caprice na napapaisip tungkol sa suggestion ng mga magulang ng nobyo. At hindi akalain ni Caprice na may gagawin si Heath na makakapagpakumbinse sa kanya. 5 days before Christmas! Excited na sigaw ni Caprice pagkalabas sa kwarto. Ang saya mo kain na muna tayo. Baka unahin mo na naman yung paglilinis ng bahay. Sabi ni Badette. Naabutan niya itong naghahain ng pagkain. Nakangiting dumulog siya sa mesa. Thank you, cousin. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ang saya mo? Sabihin na nating pinipili kong maging masaya. Kasi pag nagpakalungkot o nagpakastress ako sa problema, naniniwala ako na God let that happen for a reason. Kaya magiging maayos din naman ang lahat. That's the attitude, girl. Dapat positive lang tayo. Nga pala, magbabasking ba mamaya si Sir Heath sa park? Oo, manonood ako pagkatapos ng duty ko. Sama ka? Tanong niya sa pinsan bago sumubo ng pagkain. Sige, sama ako. Wala naman akong lakad mamaya Okay, kain na. Baka mahuli pa tayo sa work. Saad pa niya kay Badette. Excited makasilay sa jowa. Panunukso nito. Hindi no. Kunwari, naniniwala ako. Napailing na lang siya sa pang-aasar ng pinsan niya. Pagpasok sa trabaho ay puno na rin ng energy ni Caprice. Pero deep inside ay nag-aalala siya sa mga mangyayari sa kanya. Hindi pa rin kasi siya desidido sa ideya ng parents ni Heath. Nang magpunta silang magpinsan sa park, pagka-out nila sa trabaho ay naabutan nila si Heath at Weston na tumutugtog. Ang ganda talaga ng boses niya, no? Sabi ni Caprice habang pinapanood ang performance ng nobyo. Nahiya ka pa? Hindi mo pa sinabing gwapo? Sabi ni Badette. Siyempre given na yun Sasabihin ko pa ba yung obvious naman? Char. Well, totoo naman. O diba, agree ka din? Oo na. Pabirong inirepan siya nito. Ikaw na yung in love. Tinawanan na lang ito ni Caprice. Maya-maya pa, ay natigilan ang dalaga ng kumanta ng panibagong kanta si Heath. Oh my, grow old with you ba yung kinakanta niya? Bulalas pa ni Badette. Oo, tipid na sagot niya sa pinsan. Bigla kasi siyang nakaramdam ng kakaiba. Habang kumakanta kasi si Heath ay matiim itong nakatingin sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay matutunaw siya sa mga titig ng nobyo. At nang itulak siya ni Badette palapit sa unahan ng mga taong nanonood ay kinabahan na siya. Hanggang tumigil si Heath sa pagtugtog ng gitara. Pero kumakanta pa rin ito. Habang nagigitara si Weston. Bago kantahin ng binata ang last 2 lines ay lumuhod ito sa harapan ni Caprice. Habang hawak ang isang diamond ring. I could be the man who grows old with you. I wanna grow old with you. Natutop niya ang bibig. Seryoso? Nagpo-propose ka sa akin? Yes. Pero hindi para sa spousal visa mo. Kundi dahil sigurado na ako na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Kaya, will you marry me? Mahabang segundo ang lumipas na walang sinabi ang dalaga. Kaya naman kinabahan si Heath, pati na yung mga nanonood, na baka hindi niya tanggapin ang proposal. It's okay. I understand kung hindi mo tatanggapin. I'm sorry kung binigla kita. Nakangiting sabi pa ni Heath. Tumayo na ito at muli na sanang ibubulsa ang singsing. Sandali naman! Mainipin mo naman! Saad ni Caprice. Narinig niyang tumayo si Badette at Weston sa sinabi niya. Anong sagot mo? Oo na! Payag na akong magpakasal sa'yo. Really? Oo nga! Hindi lang dahil sa spousal visa kundi dahil mahal kita. At naniniwala ako na mas makikilala at mas mamahalin pa natin yung isa't isa kapag kasal na tayo. Nakangising saad ng dalaga. Thank you. And I love you, Caprice. Bigla siya nitong niyakap. I love you too. Isuot mo na sa akin yung singsing. Ay, oo nga pala. Eto na. Matapos isuot sa kanya nito ang singsing ay dinampian siya ng halik ni Heath sa labi. Nagpalakpakan naman ng mga taong naroon. Congratulations! Sigaw ni Badette.
Kasalan na! Segunda naman ni Weston. Natatawang bumaling sila sa dalawa. Thank you guys. And it's a yes. Masayang-masaya na sabi pa ni Heath habang nakaakbay sa kanya. Dahil sa kailangan na ng spousal visa ni Caprice, simple lang muna ang kasal na ginanap ni Heath sa Canada. May authorized na marriage officiant na nagkasal sa dalawa at ang naging witness ay ang mga magulang ni Heath, pati na si Badette at Weston. Pero plano nilang magpakasal ulit sa Pilipinas. Nang sumapit ang Pasko ay magkasama yung ipinagdiwang ng mag-asawa. Merry Christmas! Regalo ko sa'yo. Inabot ni Caprice sa asawang isang gift box. Matapos ang salo-salo sa bahay ng mga Adams, kasama sina Weston at Badette, umuwi ang bagong kasal sa bahay nila na matagal nang pinatayo ni Heath. Merry Christmas. Thank you. Ano naman to? Inalog-alog nito ang malaking box. Buksan mo para malaman mo. Okay. Sinunod nito ang sinabi niya at nang tuluyan ng mabuksan ni Heath ang regalo. Wow! Bagong gitara! Salamat! Hinalikan siya nito sa noo. May regalo din ako sa'yo, syempre. Mula sa bulsa ay may kinuha itong maliit na box. Hulaan ko. Alahas tono. Open it. Nakangiting tugon nito. Sige na nga, ano kaya to? At nang buksan ni Caprice ang box ay kumunot ang noo niya. Susi? Yes. Gusto mong malaman kung para saan yan? Siyempre naman ano. Susi ba to ng bahay? Pero may bahay na tayo, diba? Yeah. Kaya hindi yan susi ng bahay. Susi ng ano to? Nilagay nito ang mga kamay sa bewang niya. Susi ng magiging pastry shop mo. Napasinghap siya sa narinig. Talaga? Sarili kong pastry shop? Yes, pero syempre, tutulungan kita. Oh, Heath! Mangiyak-ngiyak na niyakap niya ang asawa. Thank you! You're welcome. Pero tsaka na natin yan simulan pagkabalik natin from the Philippines, okay? Sige. Pero pwede ko na bang makita yung place? Excited na tanong niya. Of course. Pumunta tayo dun bukas. But for now, let's celebrate Christmas together. Okay. Thank you so much, Heath. White Christmas lang nung una yung pangharap ko. Tapos, nadagdagan ng sana magka-jowa ako bago magpasko. Pero gwapo at mabait na asawa yung binigay sa akin ni Lord. Masayang-masaya na saad ni Caprice. Ako din, thankful kay Lord kasi hindi ko akalain na makikilala ko sa park ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Sa unang kita ko pa lang sa kanya. Pero pinagtripan mo ako. Natawa ito nang umuso siya. Sorry na, ang cute mo kasi. At least, hindi lang pangarap mong White Christmas yung natupad. Oo na, natagpuan ko rin yung forever ko. Successful ang Operation Search for Jowa before Christmas. Natawa rin siya sa kalokohan niya. Well, for me, hindi mo kailangang hanapin. Kasi mukhang itinadhana talaga ni Lord na magkita tayo. Oo nga eh, akalain mo yun. Boss pa pala kita. Pero ngayon, ikaw na ang boss ko. Inakbayan siya nito. I love you, Caprice. I love you so much more, Heath. Pinanood nila muna sa fireplace ng bahay ang pag-ulan ng snow mula sa labas. Literal na White Christmas dahil sa nababalutan ng snow ang paligid. Pagkatapos ng bagong taon ay umuwi sila sa Pilipinas, bit-bit ang buong pamilya ni Heath para doon naman magpakasal. Inabot din ng halos 1 buwan ang paghahanda para sa church wedding ng dalawa. At hindi nila inaasahan kung sino ang makakakuha ng garter at makakasalo ng bouquet. Sinadya mo to, pinsan? Hindi maipintang mukha na tanong pa ni Badette. Hindi pero malay mo naman, cousin, sa Weston pala talaga yung forever mo. Itinaas baba pa niya ang kilay habang sinasabi yon sa pinsan. Oo nga, mukha lang cold yan pero I assure you mabait yan. Dagdag pa ni Heath. Talaga ba? Parang hindi naman. Nakaingos na sabi ni Badette. Bahala kayong dalawa dyan, basta kami forever na. Sabay akbay ni Heath sa kanya. I agree, asawa ko. Di kayo na, saad ni Badette. Maupo ka na muna doon para isuot na sa'yo ni Weston yung garter. Pinagtulakan ni Caprice ang pinsan sa gitna ng function hall. Oo na, eto na. Natawa na lang ang mag-asawa habang pinapanood ang dalawa. Mabuti na lang hindi tayo ganyan. Komento ni Heath. Oo naman, hindi ka naman kasi suplado tulad niyang kaibigan mo. Ang swerte ko talaga. I love you. I love you so much more. Takasan na natin sila. Ha? Tatakas? Bakit saan ba tayo pupunta? Mag-honeymoon? Napatili na lang si Caprice nang buhatin siya ni Heath at tumakas ang bagong kasal sa reception nila. Nagstay na muna sila ng ilang buwan bago muling bumalik sa Canada at doon na bumuo ng pamilya. Mula sa pangarap na White Christmas ay natagpuan ni Caprice ang kanyang forever.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Heath at ni Caprice. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Again, Merry Christmas and have a Happy New Year! Abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.